Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang budget para sa sektor ng edukasyon, pati ang 33 billion pesos sa pondo ng Farm to Market Roads. Pero ngayon pa lang, may mga senador na raw na hindi pipirma sa Bicam report dahil dito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Of course, nakita nyo, intense, maraming debate, maraming, even kami mga senator, hindi kami nagkakasunduan. Inabot ng linggo ng madaling araw ang unang araw ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee tungkol sa pambansang budget na binuksan sa publiko. Lusot na sa Bicam ang 1 bilyong pisong panukalang pondo para sa Project NOAA. Inaprubahan din ang panukalang budget ng education sector na kinabibilangan ng CHED, DepEd at TESDA. Nagkasundo rin ang mga mambabatas na ilagay sa budget ng CHED ang 2 bilyong pisong panukalang pondo para sa tulong-dunong program. Naging mainit din ang talakayan ng budget para sa Farm to Market Roads na mula sa DPWH ililipat na sa DA sa susunod na taon. Ang nasa 16 billion pesos na pondo para dito sa 2026 NEP lumobo sa 33 billion pesos. Baka akalain ng tao na anuman ang pakitang taong kinakaltas sa DPWH ay ilalagay lang sa DA at mauuwi na naman sa FMR na hindi naman farm to market road, kundi farm to pocket road. Hindi ba dapat i-pilot muna? Kasi maglilipat na naman tayo, paulit-ulit na ito. I am willing to give DA the benefit of the doubt, but not with another 16 billion pesos. Why would you double it at the time that you're transferring the project to a new agency? It doesn't make sense. Inaprubahan ito kalaunan ng Bicam. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi niya pipirmahan ang Bicam report kung hindi maitama ang anyay kaduda-dudang probisyon sa Farm to Market Roads, pati sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Itinaas kasi ang MAIFIP sa 51 billion pesos na hindi naman daw alinsunod sa Universal Healthcare Act. Nagpasa tayo ng batas tapos hindi napapakinabangan, hindi na po fully implemented. Opo. Dahil nga, napasukan ng MAIP na puro guarantee letters. Driven to the politika ang karamihan. Second, yung 33 billion sa farm to market roads. Hindi pa nga humuhupa yung galit ng ating mga kababayan sa flood control projects na maanomalya. Naghahanap na naman kami ng batong ipupok sa ulo namin na ang pangalan ng bato, MAIF, at saka farm to market roads. Kung itutuloy pa rin yung 51 billion na MAIF, nagpasabi na ako sa aming chat group na sorry, hindi ako pipirma sa ratification pag ganyan. Si Senador Erwin Tulfo naalarma rin daw sa 17 billion pesos na dagdag pondo para sa Farm to Market Roads kumpara sa hiningi ng ehekutibo. Mas mataas din ito sa 32 billion sa bersyon ng Kamara. Tiniyak din ng ilang mambabatas na may nakalatag na safeguards para sa implementasyon ng Farm to Market Road projects sa ilalim ng DA. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa pagpapatuloy ng Bicam para sa 2026 national budget, hiniling ng DPWH na ibalik ang nabawas sa kanilang pondo. Mula sa Pasay City, nakatutok live, Salima Refran. Salima. Ivan, mag-aalas 5 na nga ng hapon na magsimula yung ikalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing dito sa PICC para sa pagtalakay ng 2026 national budget. Nagkaroon kasi ng biglaang kokos sa mga senador at nagkaroon rin ng hiwalay na pulong ang mga kongresista dahil sa hiling ng DPWH na budget increase. Bago pa man isalang sa deliberasyon ang kanilang budget ngayong araw, hiniling na ng DPWH sa Senado na ibalik ang natapyas na pondo dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Inimbitahan si DPWH Secretary Vince Dizon para ipaliwanag ang panig ng DPWH. It's just a clarification that we want to make with the Senate about the reduction in the prices. So I will be presenting here. Hindi ko ibabagay yung cost nung dati. It will still be the same. This is all about implementation ng mga proyekto, which I will discuss later. And I ask you to watch and then I will explain after. Nakipagpulong din si Dizon sa mga kongresista. Sa bersyon ng Senado, bumaba na sa 568.56 billion pesos mula sa 881 billion ang budget ng DPWH para sa 2026.
Pero sabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian kanina madaling araw, asahan pa raw ang mga dagdag na tapya sa budget ng DPWH. Samantala, nagpatawag ng bigla ang pulong sa majority bloc si Senate President Tito Soto kasunod ng pagkakapasa kagabi ng 51 billion pesos na MAIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients at 33 billion pesos na farm-to-market roads. Ang MAIP ang pondong binibigay sa mga mambabatas para makapagbigay ng guarantee letters sa mga nangihingi ng tulong medikal. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sino mang politiko. Asiwang-asiwa ako pag hinihingan ako ng GL kasi may case sila doon. Ba't magmamakaawa pa? Encouraging political natin patronage. Yes, po kasi. yes. Pero alam natin na the MAIP is to go straight to DOH and to the hospitals. So that's not really political patronage kasi nandun siya sa hospital. Ivan, pagbukas nga ng deliberasyon ay mainit na yung naging diskusyon kung dapat nga bang paharapin sa BICAM si Secretary Dizon, lalo't hindi ito karaniwang ginagawa. Git ng Senado na isa lang masigurong hindi magiging overpriced ang mga proyekto kaya nagkaroon ng budget cuts. Sabi naman ng Kamara, mas mabuting maipaliwanag ni Secretary Dizon ang apela niya sa costing ng mga material. Kalaunan ay pinayagan rin ng Kamara at Senado na humarap si Dizon. Git ni Dizon, kailangan mabigyan ng luwag ang DPWH para makapag-adjust sa presyo ng materyales. Sabay sabing titiyakin nilang mahigpit itong mamamonitor para hindi maabuso sa pamamagitan ng bagong materials data issuance. Sa ngayon, sumasagot sa mga tanong si Dizon at nagpapatuloy ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Yan muna latest mula nga dito sa Pasay. Ivan. Maraming salamat. Salima Refran.